Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Eto, balik tayo at nako, kanina pa natin sinisikap po makausap dahil usap-usapan ngayon pagdating po sa social media. Ito yung controversial na bumabalot ngayon dun sa pamamahagi po ng ayuda sa ating mga kababayan, particular dyan sa lalawigan po ng Batangas. Ito yung may kaugnay dun sa 200,000 sa mga bawat barangay. Sabi nila naging bato pa. At meron daw po kasing nagtatampo. Kaya hindi daw po nabigyan dun sa 84 na barangay o 84 na barangay, mga kaibigan, dyan sa Batangas. Eto, nasa linya ng ating komunikasyon. Kumbagay, napakabatang congressman at pinag-uusapan, lumalaban sa korupsyon. Si First District Representative Leandro Legarda Lebiste, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon. Kung maaari po ba ninyong ikwento mismo sa amin kung paano niyo po natuklasan na meron pong 84 na barangay na tila hindi po napasama doon sa pamamahagi po ng ayuda nitong nakalipas na April 24, Congressman? Nasa aking distrito at lumapit po sila sa akin dahil ipinangako ni Pangulong Marcos na bawat barangay makikinabang sa April 24. Pero hindi naman sila inimbitahan kahit naman nakapagpasa sila ng mga requirements noong April 17 pa. At sila po ay tumestigo na sa Facebook Live din ko na kinausap sila ng League of Barangays President ng Batangas, Fernando Rocafort, na nagsabi na kaya sila hindi isinama dahil sa di umano'y tamporurot ni Governor sa kanila. Paano tamporo? Ibig sabihin hindi sila sinuportahan nung nakalipas na election? Ganun po ba, Congressman? Hindi lang. Ang nabanggit din kasi ng isa ay nung pinapatawag ni Gob sila sa kanyang opisina para magbigay ng kortesiya ay hindi sila nakapagdalo. Hindi naman kondisyon para tumanggap ng ayuda sa programa ni Pangulong Marcos ang pumunta nung isang buwan pa sa courtesy call kay Governor. At yun ang nakikita nating problema sa hindi lang Batangas pero iba din mga probinsya na gusto ng mga politiko dumaan sa kanila ang ayuda kahit hindi naman sa kanila galing para magkaroon ng utang ng loob ang mga benepisyaryo sa kanila. At ang importante ay matupad yung ipinapangako ng ating gobyerno na bawat barangay ang makikinabang kahit anong kulay o kahit sino man po ang kanilang sinuportahan. Apo, at kung marami nagulat dun sa inyong anunsyo na aabonohan ninyo ng tigto 200,000 para sa mga bawat barangay. And tanong po ng taga Batanggenyo, Karig, saan po manggagaling yung pondong ito? Ano nag-audio kay Congressman? Bakit gagawin to? Opo, personal ko pong aabonohan yan at nahihiya lang din po ako sa kanila kasi hindi naman dapat maepektuhan ang kanilang mga benepisyaryo. Alam nyo, may 5 scholars sa bawat barangay kasi sa ilalim ng programang ito. At baka inasahan nila na ibibigay na itong tulong. Paano naman po kung patapos ng school year may mga gastusin. Kaya inabono ko po para hindi sila maapektuhan. Pero sigurado naman po ako na ibabalik na ng gobyerno itong pondo para sa kanila. Kaya pansamantala naman po. Apo, at meron po mga pahayag, Congressman, ng Kapitolyo at Malacanang na incomplete requirements. Yung mga dahilan doon sa pagkakadelay. Ano po pinakakomento niyo dyan? Magbibitiw ako sa Kongreso kung talagang incomplete ang requirements ng 84 barangays. Una ko pong sasabihin ito sa inyong show, magbibitiw ako sa Kongreso kung totoong hindi sinama yung 84 dahil incomplete ang kanilang mga requirements. At ako po ay naghain ng resolusyon para investigahan ito sa Kamara kasi hindi pwedeng hanggang Facebook lang ang back and forth tungkol dito. Dapat magkaalaman tayo para hindi ito mauulit. Kasi maraming mga ganyang palusot din sa mga barangay. Alam naman po ng mga nanonood sa inyong show niyan na sinasabi ng mga
mga namumuno na hindi ka pwedeng isama dahil sa incomplete ang inyong requirement. Nagkataon, puro yung sa isang lugar kung saan ka natalo sa election, yung incomplete ang requirement. Kasi yung 84 barangay po, lahat po yan ay nasa dalawang bayan. Apa. Kaya hindi naman po dahil sa incomplete ang requirement, pero dahil siguro may tampuhan sa politika tungkol sa dalawang bayan. At may nabanggit po yung isang board member ba yun na para bang iniingganyo niyo na pinipigilan niyo na sumama yung mga barangay captain? Sa inyo nga po yung mismo manggaling, Congressman? Yung board member is the president ng Liga ng Barangays of Batangas na galing sa Lipa. Apa. Kaya sinabi niya na hindi daw nila kasalanan dahil pinigilan sila. Sabi naman ng mga kapitan, hindi naman sila pinigilan. At hindi man lang sila kasi inimbitahan kahit na nagtungo pa sila sa Kapitolyo para magtanong tungkol sa schedule. Sinabi sa kanila, depende sa governor kung pwede silang sumama sa schedule. Kaya ulit, ang aking panawagan, wag na tayong umasa lang sa back and forth sa media, magkaroon ng pagdinig sa Kongreso para magkaalaman ano ba talaga ang dahilan na hindi ibinigay yung 16.8 million pesos para sa 84 barangays. Apo, at bali ano po naging reaction dyan ni Governor Vilma Santos matapos niyong ibunyag to dyan sa Batangas? Actually, kaka-post niya lang ng video sa Facebook. At na-post ko din ko to sa aking account ngayon lang na we know deep in our heart, kasama si ES, that we are serving our people from the heart. Nothing to worry, you really cannot please everybody. Pero hindi po nito sinasagot yung issue. At hindi pa naibigay yung 200K sa mga barangays. Kaya hindi ko alam bakit sila mag-post pa na hindi naman nila sinasagot yung issue. At kung sa gitna po ng isyong ito, kamusta po ang inyong working relation dyan sa provincial government po ng Batangas? Ako po ay nasa Kongreso kaya hindi naman ako nakakayapak sa Kapitolyo. Pero nalulungkot lang ako para sa aking mga kadistrito kasi parang palaging inuuna yung ibang mga lugar at yung aking distrito sa Batangas na pinakamalaki by land area ay tila napapabayaan. Kaya din po ako nag-iingay ngayon dahil ito ay para mabigyan ng fair treatment ang aking distrito. Apa. At kung marami mga nagsasabi at napakabata niyong congressman pero napakatapang niyo dun sa advocacy na ilabas talaga sinasabing tunay na nangyayari sa ating gobyerno. Opo, actually, maraming ang mga nasa Kongreso na gustong magbakasyon na lang ako eh. Kasi pag nandito ako, naghahanap ako ng away. Mabuti pa, magbakasyon na lang ako para sa kanila. Pero basta nandito ako, hindi ko matiis na hindi labanan yung nakikita kong mali at sana maunawaan to ng aking mga kasamahan. Kasi magsasalita lang naman po ako pag nakikita ko na mali at may pruweba. Ito, yung mga kapitan, nagsalita. Paano naman natin hindi pwedeng tugunan ang kanilang problema, di ba? At kung ano mensahe nyo dun sa 84 na barangay captain na handang tumistikat at kasalukuyang naghihintay ng hustisya para sa kanilang mga nasasakupan? Naghihintay pa nga po hanggang ngayon para sa itinangakong ayuda. Opo, at inaasahan po namin kung bagay tututukan namin to kasi bihira po yung kagaya niyong congressman na talagang hindi biro. Ang ipinaglalaban po natin, kumbaga, interest ng mas nakakarami po, Congressman. Opo. Salamat po. At ito naman po ay hindi lang para sa Batangas, ito po ay para sa buong bansa kasi ang nagkataon, ang Batangas ang inuna ni Pangulong Marcos. Apa. Dito pa lang nagka-problema. Siguro sa ibang mga lugar may ganitong mga issue din. Kaya sabi ko, bakit pa kailangan papuntahin ng mga tao sa Kapitolyo para itong mag-up ng mga cheque at makinig sa mga speech ng mga politiko? Bakit hindi na lang i-credit sa account, di ba? Apa. At kung gusto nilang pumunta pa sa Kapitolyo para makinig sa speech, sa kanila yun. Pero dapat na-credit na sa account nila yung 200,000, di ba? Kaya siguro yan ang magandang magiging kalabasan nito. Apa, at kung may nabanggit pa kayo tungkol dun sa, meron pa yatang logo dun sa Office of the Executive Secretary, dun sa mismong sako ng bigas na ipinamamahagi Opo, pa. Yung sa akin kasi, 4 pong logo na nakalagay sa
sako. Apa. Tinanong ko yung supplier, sabi daw 50 pesos yung gastos Mhm. para sa ganyang karaming mga logo. Mabuti kung sila yung gumastos para sa logo. Tayong mga taxpayer ang gumagastos mga logo na yan . Mhm. Tama po kayo at ang kagandahan po doon sa inyong advocacy na talagang nagkakaroon po ng kakampi. Yung mga maliliit po nating mga kababayan na nagkakaroon po ng totoong boses pagdating po dyan sa Kongreso po, Congressman. Opo. At panghuli po, ang background kasi nito, nananawagan na ako sa Kongreso na ibaba na natin ang VAT. Mhm. Ang sinasabi nila, hindi pwedeng ibaba ang VAT kasi kailangan ng ayuda. Dito natin nakikita na yung sistema ng ayuda ay sirang-sira. Apa. Kaya ako nananawagan na ibaba na lang ang VAT para wala ng issue sa distribution ng ayuda. Mhm. At kung ito, dagdag ko lang kamakailan na bumisita ko dyan sa tanggapan ni Isko Moreno at mismong yung tanggapan ni Isko Moreno, nagpapasalamat po sa inyo dahil napakarami atang bigas na ibinigay niyo po sa kanyang tanggapan. Opo, yun po ay personal kong donasyon dahil Apa. ang aking mga kababayan ay ilang linggo na nagrarally sa Liwasang Bonifacio Mhm. at napakabait naman po ng Maynila na hinahayaan ang mga galing sa ibang mga lugar na gumamit ng kanilang mga public spaces. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Mayor Isko at sa buong Maynila sa pagiging host sa ating mga kababayan. Apo, at Kong, baka meron po kayong mensahe samantala po namin itong pagkakataon to, Congressman Libiste. Salamat Sir Rex sa lahat ng inyong opportunities para ilabas itong mga balita at sana tuloy-tuloy po tayong magtulungan para i-raise ng awareness sa mga issues tulad ng mga issues sa diskriminasyon sa ayuda. Apo, at Kong, habol ko lang, wala po ba kayong sama ng loob kay Governor Vilma Santos tsaka kay Executive Recto? Wala lang pong personalan dito. Basta ibigay nila yung 200K sa mga kabarangay ko, mga kadistrito ko ay magandang step forward na yan. Yung sama ng loob ko po ay para sa aking mga kababayan. Ayaw ko pong na-discriminate sila. Naawa po ako talaga sa kanila. At sana, hindi para sa akin, pero Opo. para sa mga kababayan natin, ibigay na nila yung 200K. Apo, at salamat po sa pagkakataon na First District ng Batangas, Congressman Libiste. Kong, naku, napakaraming humahanga po sa inyo at napakabata nyo, pero talagang hindi biro mga binabangga nyo dyan sa Malacanang, dyan po sa House of Representative. At sana maging instrumento kayo dun sa mga congressman. Maraming salamat po. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target On Air.